guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo lang po nakakaalam, pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan, makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya kasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni Jesucristo, 'di ba, na kung sincere ka i-welcome ka ni Lord, at sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa yung pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang, and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawanan nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person. At ikaw na ang bahalang mag-adjust sa iyong gender, sa iyong edad. At kung nasaang bansa ka. Okay, alamin natin yung mensahe ng iyong person. Tatlo lang. Ito yung nauna.
Okay. Jajang. Treasure Island. Anong Treasure Island yan? Excuse lang. And then, Poised. Poised. Meron tayong Poised. And, Loyal Heart. The Medium Toolbox. Excuse lang. And replenish your energy, reaching out to spirit. Ayan. Ayan, kita naman lahat sa ating camera. Ano ba yan? Tabi lang natin siya. Ayan. Okay. Sagittarius, mukhang meron kang painful experience dito, no? Sa kabila ng maganda ang iyong mga mensahe ng baraha. Ano? Masasabi ko, hindi lahat, malamang yung ibang Sagittarius, kung kailan, kumbaga, meron Treasure Island, diba? Tapos loyal heart tayong baraha dito. And then, actually, ito rin poison, Anyway, kung kailan kayo kinasal na, or kung kailan pa malaki na ang inyong mga anak, or kung kailan naman nag-commit na kayo sa isa't isa, gumawa na kayo ng engagement, kung kailan naman nagplano na kayong magpapakasal, kinumit nyo na ang isa't isa, yun naman ang time na nawala ang pagmamahal nyo. Okay? Hindi lahat yung iba. Meron kang expectation na syempre, naandun na yung expectation na, eto, commit na kami, engage na kami, magpapakasal na kami, mag-asawa na kami, nangako na siya sa akin na ganito, ganyan. Now, which is, ang pag-aakala mo is loyal heart, Naandun na lahat ng expectation mo. Pero, kung ano yung time na feeling mo na, stable na kami, okay na kami, wala kaming problema, nagmamahalan kami, pero yun ang time na, malaking dagok ang masasabi ko dito. Mayroong pagsubok na dumating sa inyo. Kasi kung makikita mo, yung pagong parang binitbit niya yung treasure, 'di ba? Kayamanan to, which is naandito rin, medium toolbox, naandito yung lahat, yung happiness, lahat ng memories, andito yan. Etong treasure na to. Pero yung pagong kinuha niya So yung tadhana meron sa inyong binato, binigay, pagsubok, dagok, ano ba yan? Kung ano yun, hindi ko alam. Pero malaking pagsubok. Kaya malamang yung iba sa inyo, hindi nyo nakayanan yung pagsubok na yan. Bigla kayong nag-give up. Hindi nyo alam kung paano nyo ma-overcome. Ang tanging alam nyo lang, depende Sagittarius, kung anong klaseng pagsubok, kung anong klaseng dagok ang dumating sa inyong samahan. Pero ang nakakita ko dito, hindi nyo nakayanan. Nagpadala kayo sa inyong emosyon, nagpatalo kayo, mas pinagano niya siguro ang inyong ego, ang inyong galit, yung emosyon nyo, yung nararamdaman nyo, feeling nyo, kayo ang ikaw, Sagittarius, feeling mo, ikaw ang biktima. Yung person mo naman, meron yung iba sa inyo, feeling din niya, siya ang biktima. So, depende. Kayo na bahala mag-adjust, kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, kung anong gender nyo, kung anong estado nyo sa inyong samahan, Ngayon, kahit ano pang sinasabi ng baraha na, dinala kasi, kinuha ng tadhana yung kayamanan nyo, yung sa tingin nyo na kayo na, nagmamahalang kayo, or sabihin mo, hindi, mag-asawa kami, kasal na kami, may anak na kami. Yes, oo, lahat naman ng tao, pagka nag-asawa na, di ba, doon ang ating focus. Pero, hindi ibig sabihin na mag-asawa na kayo, happy. Hindi ibig sabihin na, ikakasal na kami, yun na ang pinaka-goal nyo. Pagka nagkaroon kayo ng commitment, engagement, papakasal kayo, so another step yun. Pangalawang baitang ng buhay nyo, ng journey nyo. So ngayon, hindi ibig sabihin na happy, nando na kayo sa goal, parang Olympic, tinalon mo na yung hurdle, ibig sabihin goal, medal, no, hindi. Meron pa rin pagsubok na ibabato sa'yo ang universe, which is hindi nyo nakayanan. Okay? Yung iba sa inyo, ganyan. Kaya,
kung ganyan ang sitwasyon nyo, Sagittarius, tingin ko may taong nag-abot ng dito sa person mo, no, ng tulong, at ang nakikita ako may matanda dito eh. Matanda ito na matandang ibon. Matanda or baka siguro magulang niya, kamag-anak niya, maaring isang matandang babaeng kaibigan niya, ina or biyanan, na nagbigay sa kanya ng opinion. At yung opinion na yon, nasa sa kanya na yon, kung anong ginawa niya. Malamang na pinakinggan niya, malamang na yung opinion na yun ang naging trigger para mauwi kayo sa inyong hiwalayan, sa kung ano man ang kinalabasan nyo. O kaya naman, para sa person mo, itong isang taong ito, ito nagbibigay sa kanya ng advice or nagbibigay sa kanya ng comfort, yung taong masasandalan niya talaga para sa kanya. Ito yung person na tanging nakakapagbigay sa kanya ng relief. Kapag kasama niya to, natatanggal ang kanyang stress, lumuluwag ang kanyang damdamin, Kaya nagkakaroon siya ng dito na nare-refresh niya, tinan mo. Parang wala na akong problema. Na-relief ko na yung ko, sama ng loob ko. Yung nararamdaman ko kay Sagittarius. So malamang merong ganyang tao siyang na-encounter or palaging nasa tabi niya na gumagabay sa kanya or nakikinig sa mga sinasabi niya, Yun ang nagbibigay sa kanya ng relief. At tingin ko sa iyo, Sagittarius, ikaw ang taong hindi ko sinasabing masamang tao ka, Sagittarius. Masasabi ko, ang ugali mo is problem solver ka naman Umaasa ka sa sarili mong kakayahan. Kasi ang pag-iisip mo, kung may mga problema na meron man, naisip mo na magagawa mo ng paraan. Which is maganda naman, kasi nga problem solver ka, Umaasa ka. Kaya nga, umaasa ka lang sa sarili mong kakayahan, Maaaring hindi mo pinapakita or ayaw mong ipakita yung kahinaan mo, yung iba sa inyo, tingin ko, eto ang ego nyo, Ayaw nyong makikita kayo ng tao na, let's say, naghiwalay na kayo ng person mo, iniwang ka na ng person mo, kung ano man yun, may part na ayaw mong tanggapin sa sarili mo na isa ka ng single parent, kumbaga, wala ka ng karelasyon, ayaw mong tanggapin sa sarili mo na yung pag-uusapan ka ng mga tao, pagchichismisan ka na parang, uy, si Sagittarius wala na yan, akala niya yung ganyan. Ayaw mo yun. Umaasa ka na lang sa sarili mo na magagawa mo ng solusyon yan. Pero ang pinaka dyan, ayaw mo ipakita yung kahinaan mo. Kukuha lang ako ng additional na baraha, Sagittarius, Teka lang. Akyat muna natin. Pero alam mo kasi meron tayong replenish energy at reaching out spirit, Sandali lang. Kuhanan ko lang yan ng validation. Meron na tayong release na lumabas. Ibig sabihin ng, ang dami. Oh my God. Sige. Lumabas ka. Teka lang. Ayusin muna natin to. Baka naman magalit yung gabay ko. Burara ka ta. Sabi. Whips. Book. Okay. Letter. Okay. Mensahe ito ng person mo, ha. So, sabi ko kanina, problem solver ka, Alam mo kasi, Sagittarius, ito kasing person mo, gusto niya kasi ng meron siyang space at time alone. Maring para sa kanya, gusto niya makipag-banding sa kanya mga kaibigan, katropa, before pa kayo maging kayo, dahil nung naging kayo, nawala na yung time na yon. Kasi parang feeling niya, hinahampas mo siya.
tinatali mo siya, sinasakal mo siya. Ito ang nararamdaman ng person mo. Kaya ang gusto niya, bigyan mo ko ng time, bigyan mo ko ng space, alone time. Kailangan ko yun. Para lang sa akin sarili. Yan ang mensahe niya sa'yo. Yan ang letter niya. At mukhang yung hindi mo na ibibigay sa kanya. Feeling niya kasi parang nasasakal siya eh. Masyado mo siyang hinihigpitan. Kaya, yun eh. Parang yan ang nagiging niyo eh. Yan ang pagsubok sa inyo ng universe, ng tadhana. Na kung kailan naandyan yung pagmamahalan nyo, doon lumalabas yung pagiging insecurity, pagiging insecure, yung instability nyo, parang, ay hindi, kasal na tayo, ay commit na tayo, engage na tayo, mag-asawa na tayo, kailangan ganito ka, ganun. Parang parang logbook, ganun. Parang kailangan mag-sign in ka dito kung saan ka pupunta, yun ang nakakita ko dito, Pero ang gusto ng person mo, bigyan mo naman ako ng laya. Hindi naman porket, nag-commit ako sa'yo, eto na, kailangan hampas-hampasin mo na ako, sakalin mo ko. Hindi. Kasi gusto niya, may time na uuwi siya sa, let's say, mag-asawa kayo or magka-live-in kayo, may time na gusto niya umuwi sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, mag-banding-banding, katulad nung binata pa siya. Kahit naman hindi pa binata, hindi pa kayo kasal, gusto niya mag-banding sa mga dating nakaka-banding niya before na maging kayo. Pero ang nangyayari, parang kayo na, parang nagkaroon na siya ng eto bawal, ayun bawal, dito ka lang, yan lang ang gawin mo. Parang nagkakaroon ng ganun. Kaya nararamdaman ng person mo, uy, Sagittarius, napakahigpit mo naman, parang ang daming bawal. Kaya nasasakal siya, huwag mo naman akong latiguhin. Kaya, replenish and reaching out to spirit. So, alam mo, Sagittarius, kung yung iba sa inyo Sagittarius ay ganito talaga or masasabi nating vice versa, Hindi ako ganyan or person. Kahit na kung sino pa sa inyo ang ganitong pag-uugali, still, evil spirit ang gumagana dyan. Kasi nagiging selfish, nagiging makasarili, nagiging pinapakinggan na lang ng damdamin ang self-desire. Hindi mo na, kasi ang person mo, hindi porket na mag-asawa na kayo, naging engage kayo, nag-commit kayo sa isa't isa, nag-live-in kayo, hindi naman siya ang pag-aari mo. Hindi mo siya pag-aari. Kaya kailangan pa rin ng freedom. At yun ang gusto ng person mo. Bigyan mo siya ng space, bigyan mo siya ng time alone. Yan ang sinasabi, yan ang mensahe. Pero, para naman sa mga single, depende kung bawa, sabi mo single ka, hindi kayo kasal, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Depende kung ano sitwasyon na meron kayo na bahalang mag-adjust, Sagittarius, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it, Walang problema yan. Para sa single, alamin natin. Okay, para sa single, fork in the road. Fork. See, ang daming araw eh. Okay. Message in the bottle. Tingnan mo ang similarity nito. Nasa talagang island, 'di ba? Parang humihingi ng saklolo. Alam mo 'yun? Humihingi ng saklolo tong person mo. Bigyan mo ko ng kalayaan. Blessed and serendipity. Blessed and serendipity. Dito natin lagay yan. So, dito nakakita ko Sagittarius. Kasi ito dito yan. Natin. Yung iba sa inyo Sagittarius, lalo na sa mga single, gusto mo siguro yung person mo maging palayakap, maging, ang tawag dito, malambing, maging malambing. O kaya naman,
siya na maglalambing sa'yo, kaya nga lang ang ugali mo, hindi ka showy, or maaring siya ang hindi showy sa inyong dalawa, no? Lalo na kapag maraming tao, ayaw niya ng, alam mo yun, kasi sa ibang bansa, 'di ba? Sa harap ng station, sa harap ng maraming tao, nagkikiss sila, lalo na pag mag-goodbye, Kala mo naman pupunta sa ibang bansa, kala mo naman aakyat ng barko. Diyos ko, one station lang ang diferensya, 'di ba? Tapos parang meron mga ganung bansa lalo na sa Europe, sa Amerika, 'di ba? Ganon sila. Pero itong person mo, no, kahit na sabihin mo, hindi, yung person ko is Amerikano or Filipino or pero ang ugali niya, masasabi kong old style, or talagang Pilipino, makaluma. Hindi siya yung tipo ng tao na sa harap na maraming tao na tawag dito, na doon siya mag-holding hands, payakap-yakap. Yung iba kasi yung bulsa, yung kamay nasa bulsa nung lalaki. Yung isa naman nando sa dibdib ng babae, parang halos akala mo abutin na yung dibdib. So, yung mga ganong klaseng yung tawag dito, kahit sabihin mong bata pa ito, bata pa kayo, Sagittarius, ikaw yung Sagittarius na, or etong person mo, hindi ganon ang ugali niya. Ay masasabi ko old soul. Kasi ang old soul, more on sila hindi sila sumusunod sa mga pamamaraan sa, kumbaga yung bagong henerasyon. Hindi. Kasi meron silang sariling paniniwala, mostly ang mga old soul. Kaya, ayaw niya ng ganun, yung maglalampungan ko sa harap ng publiko, or kung meron kayong issue, ang gusto niya, kayong dalawa ang mag-ayos. Kung ano mang gusto tang meron kayo. Kasi may nararamdaman siya na may mga palaging taong pumupuna sa inyo, may mga taong ibang sumasawsaw, sumusulsol, ayaw niya ng ganun. Gusto niya, kayong dalawa lang. Kayong dalawa pag-usapan niyo. Kung type mo siya, type ka niya, gusto niya maging honest kayo sa isa't isa. Yun ang gusto niyang mangyari. Kaya, makaluma ang niya, at saka, mas more on, gusto niya mag one-on-one kayo, mag heart-to-heart kayo. At ang isa pang mensahe ng person mo, Sagittarius, oo, magaling ka gumawa ng solusyon, yung iba sa inyo, pero hindi naman lahat ng iniisip mong solusyon ay talagang totoong solusyon. Ang nagiging solusyon. Minsan kasi, sinasabi nito, ang bilis-bilis mo kasing magdeklara ng sagot, gumawa ng paraan, pero hindi naman lahat, kumbaga, hindi naman lahat pwede mong tugunan ng mabilis. Kailangan talaga suriin, pag-aralan, saka ka gumawa ng isang aksyon. Kaya sinasabi niya, alam mo Sagittarius, kaya doon tayo napapahamak yung pabilis-bilis mong paglalabas ng desisyon, paggagawa mo ng, pagbibitaw, pagdideklara mo. Or baka ikaw Sagittarius, ang mapapahamak, at itong person mo ang palaging nakahagip sa'yo. Let's say, yung iba sa inyo, Sagittarius, gagawa mo nga ng solusyon. Kasi walang pamatrikula itong anak ko, ganyan, kung saan ka mangungutang ng pera. Ang automatically, ang iniisip mo agad, utang, manghiram dito, ganon. Pero itong person mo, ayaw niyang mangutang. Hanggat magagawa ng paraan, gagawa niya, pero huwag kang agad-agad kumbaga, pag-usapan niyo, walang pera, ganito, kailangan bumili ng ganito, yung sinasabi ko, sample lang kaya na bahalang mag-adjust. Pero, ang gusto ng person mo kasi, huwag ka agad-agad magbibitaw ng, magdideklara ng desisyon, dahil hindi naman lahat ng iniisip mo ay talagang magiging sagot doon. Baka mamaya, ikaw Sagittarius, yung ginagawa mo, instead na maging maayos yung sitwasyon, lalo pang gumugulo dahil nadadagdagan. Kaya itong person mo, gusto niya na huwag alisin mo yung ganong pag-uugali mo. Kasi minsan, doon tayo napapahamak, Sagittarius, yan sinasabi niya. Palaging ako na lang humahagip sa'yo. Yung mga inuutang mo, ako nagbabayad, or baka vice versa, Pero yan ang sinasabi ng person mo. Siguro ikaw ang Sagittarius na, baka yung iba sa inyo single na mapili ka sa pakikipag-date, parang ayaw ko tinawa ganyan. But, uy, teka lang, Sagittarius, kilalanin mo muna ako. Yan ang gusto yung huwag mo akong i-judge sa itsura ko. Kilalanin mo muna ugali ko, kilalanin mo ang background ko. Yun ang gustong sabihin ng person mo, Okay, Sagittarius? Yan ang mensaheng natatanggap ko. And
Dito. Ayan, urong ka dyan. Para yan, makita pa ng husto yung ating mga baraha. Kuha tayo ng iba pang baraha mga Sagittarius. Yung iba siguro sa inyo Sagittarius, talagang marami talaga kayong ups and downs dito. Pinagdaanan ng person mo, kahit na may nasabi siya hindi maganda sa iyo, yun naman nabigla lang siya. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na nawala na yung pagmamahal. Nagulat lang, nadala lang, nadarang sa inyong sitwasyon. Ay, 3 pala to. Okay, parang ganyan. Okay. Siya talaga ang gusto magpaano. Ito, may upright ito, kaya yun ang babasahin natin. Yung upright. Jajang, transformation cycle, which is reversed. And then, families and friends na reverse. And then, angels of 4 direction, spirit, and peace. See, talagang gusto nito ng and then ito rin, intention, the honoring path. Gusto talaga ng person mong ito, na magkaroon siya talaga ng space, ng time alone, freedom, tingnan mo, pareho yung, nito, itong dalawa. Nakataas yung mga, nilalabas nila yung mga kilikili nila, para silang, nanalo sa Olympic, Ito ang gusto niya. Gusto niya freedom talaga. Hindi naman totaling freedom na siya lang talaga mag-isa. Gusto niya lang meron siyang extra time. Hindi yung about 24 hours palagi kayo magkasama. 24/7. Hindi naman. Mahal ka nito. Mahal ka nito Sagittarius. Kaya lang, nasasakal siya. Kaya wag mo naman siyang latiguhin. Ayan, nilalatig mo. Whip. Parang nilalatig o 50 mo eh. Kaya, yan ang gusto nito. Sagittarius, mahal kita, pero nakakapagod din pag palagi tayo magkasama ng 24/7. Kaya sana, bigyan mo ako ng time na sarili ko. Lalo na kung mag-asawa kayo, magsalitan kayo, bigyan nyo ng time. Bawa ngayon, 3 hours. 3 hours, sige, bibigyan kita ng ako mag-aalaga sa mga bata. Gusto mo mamasyal sa mall? Mamasyal ka, pero hindi kita bibigyan ng pera. Mag-window shopping ka lang doon. Window lang, tingin-tingin ka lang. Huwag ka mamimili. Okay lang naman yun, di ba? At least yung sa ganon, nawawala yung stress mo. Ako ganon ako eh. Ewan ko sa inyo. Ako ganon eh. Pagka feeling stress ako, hindi ako namimili. Pero, palibot-libot lang ako sa loob ng department store. Kasi, ganon ako eh. Kahit na hindi ko na kailangan bilhin. Ako personal, ang tawag dito, personal na advice ko para magkaroon ka, hindi kayo nasasakal sa isa't isa. Kasi ito ang gusto ng person mo. So, hatiin nyo yung oras nyo. Let's say na hindi naman isang araw, yung 1 week, linggo, O sige, bibigyan ka ng 3 hours. Gusto mo mag-game ka, mag-arkila ka ng motor or kung ano man, or doon ka sa net cafe, mag-ano-ano ka ng computer doon, maglaro-laro ka, 3 hours. After 3 hours, bumalik ka na. Tapos switch naman kayo. Di ba? Bigyan nyo ng laya ang inyong mga sarili. Kasi ito ang gusto ng person mo eh. Nasasakal. So, depende kung anong gusto nyo, kung saan nyo gustong pumunta. Pero ang gusto ng person mo, bigyan mo siya ng time. At mahal ka niya. Tsaka baka yung iba sa inyo, nagpalitan kayo ng mga masasakit na salita. Pero yun naman ay dala lang ng galit. Galit lang yun. Kasi para sa person mo, ikaw ang lahat na nagdidesisyon, feeling niya wala siyang kwenta, minsan naman inaamo ka niya, hindi ka naman nagpapaamo, Kaya naisip nito na, kailangan mo ba ako? Gusto mo pa ba tayo magsama ng Kasi tingin niya sa'yo, matapang ka, hindi mo kailangan ng katuwang, alam mo yun? Parang, hindi mo naman kailangan ako eh. Hindi mo naman kailangan ng pagmamahal ko eh. Kaya gusto niya nga transformation.
Magbago kayo, yung inyong samahan, ano, ayan, no, transformation. Di ko alam kung ilang taon na kayo magkasama, ano. Pero kahit sabihin mong, lately lang kami, still every day nag-iiba, nag-change. Lahat nag-change. Ano? Hindi mo lang namamalayan, pero lahat dito sa mundo natin nag-change. Kaya yun ang gusto ng person mo, transformation. Ano? Baguhin nyo yung inyong samahan, yung kung meron kayong rules and regulation, dapat checkin nyo yan, ano? Dahil yun ang gusto ng person mo, ano? Baka ikaw ang Sagittarius, ano, na mas malakas yung masculine energy mo. Kahit na babae ka, no? Meron ganyan, ano? Kaya naman, itong person mo, nakakaramdam siya ng panghihina, ano? Kasi, parang, may nagkakaroon ng competition na nangyayari, ano? Hindi niya na ilalabas yung kanyang gilas, yung kanyang kamachohan. Ganda ng, ano niya, no? Pero kasi, sa isang sitwasyon, sa isang pamilya, kung pareho kayong masculine energy, kasi ang masculine energy, more on action, eh. Ano? At wala doon yung feminine energy. Talagang magsasalpukan talaga kayo pag pareho kayong pag pareho kayong masculine, ano? So kailangan dito balance. Kasi ikaw Sagittarius ang gumagawa ng solusyon, ano? Problema tulad ng pera, ano? Ngayon kung may problema sa pera, may kung ano mang problema, yung gusto niya, kung gagawa ka ng solusyon, ka sa kanya, magkonsulta ka. Yun ang gusto niyang maano sa iyo. Kuha tayo ng additional dito. Kasi fork in the road and then yung peace dito kasi wala kayong peace, ano. Para sa person mo Sagittarius, ano, ikaw ay isang independent partner. Isa kang matalino, matapang, matalas ang pakiramdam, ang pang-amoy. Pero syempre, meron tayong lilies and meron tayong clover at saka blessing. Para sa kanya, blessing ka sa kanya. Ha? Hindi ka naman sinasabing maswerte rin siya sa'yo dahil ganyan, mayroon kang katangian ganyan, may tapang ka. Ano? Matalino ka. Maunawain ka. Diyan. See? Clover. House. Kape. Susi. Yes. Okay na. So, alam niya na ikaw ay may determinasyon. Kaya, may takot siyang nararamdaman. Sa kabila ng katangian mo, para sa kanya, kada may hindi kayo pagkakaintindihan, ikaw palagi ang panalo. Yun ang nararamdaman niya. Ngayon, ano pang papel ko? Kung ikaw rin lang ang lahat magdidesisyon, ikaw lang lahat ang gagawa ng solusyon, ikaw lahat mag-iisip, ikaw lahat ang gagawa ng kung ewan, bla 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 bla. Parang, ikaw lang ang may hawak ng susi. Kung ikaw may hawak ng susi, paano naman ako makakapasok? Ang gusto niya, gumawa ka ng duplicate. Kaya, kapi-kapi kayo dito. Heart to heart talk. Hindi yung palagi kayong gamol sa oras. Gahol. Sorry, mali yung Tagalog ko. Gahol sa oras. Kailangan nyo nang mag-spend ng, mag-usap kayo. Yun ang gusto nito eh. Kung hindi mo siya bibigyan ng alone time, yung kayong dalawa, magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk para magkaintindihan kayo. Yun ang gusto niyang iparamdam sa'yo. Kasi alam niya na meron ka talagang magandang pag-uugali, magandang puso, matapang, malakas, independent, kahit ano pa ang gender mo, talagang nararamdaman niyo na ikaw talaga ay isang independent na partner, Kaya, yun ang gusto niya, Bigyan mo rin siya ng papel, papel as in, yung hindi siya tipong masasakal. Meron ka sigurong hiling or hiniling sa kanya na hindi niya naibigay sa iyo, lalo na kung maasa ka ng engrande. Hindi lahat yung iba. At baka ikaw din siguro, Sagittarius, nabigo ka sa ganyan. Pero para sa kanya, hindi naman yun ang katumbas ng pagmamahal. Siguro nag-aasam ka na magkaroon kayo ng lupa, ng malit na bahay, matitirhan, na hindi niya naibigay. Ito naman sinasabi ng person mo, hindi naman lahat, porket mahal ka ng isang tao, bibilhan ka, pipilitin na bilhan ka ng bahay or bilhan ka ng kung anong gusto mo. Ang gusto niya alam sa'yo na hindi, yung pagmamahal ko, hindi ang katumbas ng isang material.
Kaya ang mensahe niya sa'yo, Sagittarius, huwag kang picky. Huwag kang choosy. Ano? Ibibigay ko sa'yo ang kaya ko. At kung maaari sana, tanggapin mo yun. Ano? Kung binigyan ka ng bulaklak, maging, kumbaga, yun na ang pinaka-blessing mo para sa kanya. Ano? Binigay sa'yo ng tadhana. Makontento ka. Baka naghahangad ka ng singsing, kwintas, alahas, relo, cellphone, pero ang tanging maibibigay niya lang sa'yo is bulaklak or chocolate. Ano? Doon na siya doon ka na dapat magkaroon ng contentment. Yan ang gusto ng yan ang mensahe sa'yo ng person mo. Ano? Pero ang gustong mangyari kasi ng person mo, no? Baka yung iba sa inyo merong addiction. Ano? May addiction. See? Forest. Madilim ang forest. Tatrabahuhin niya to. Okay. So, yan, lumabas na, seller. So, ititigil niya kung ano man ang merong addiction siya, yung pagiging mataas ang pride niya, yung pagmamataas niya, kung minsan wala talaga siya sa tama, yung mga sinasabi, yung ugali niya, wala sa katwiran, yung mga, kung ano man ang inaano niya. So, kung sa tingin niya na ayaw mo yung ganun, sabihin mo lang at babaguhin niya. Tatrabahuhin niya yun para mag-work ang inyong samahan. Okay? At yung ugali niya una umaasa lang sa'yo, yung iba sa inyo, no? Gusto niya rin baguhin. Kasi malamang yung iba sa inyo, no? Kasi si Sagittarius, matalino, matapang, maunawain, independent na tao, masasandalan. Kaya yung iba siguro sa inyo, sumasandal itong person na to. Pero ngayon, baka yung iba sa inyo Sagittarius, yun ang nararamdaman nyo, kayo nasasakal, vice versa, na kayo ang parang nasasakal dito sa person mo. Kaya ito naman sinasabi ng person mo, babaguhin niya. Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong baguhin in a nice way. Huwag mo siyang mamanduhan kasi mukhang mataas ang pride nito, no? Iba sa inyo, no, sinasabi ng person mo, kailangan ipaglaban kita, Sagittarius. Kung kailangan na aalagaan kita, tingnan mo yung hawak niyan, dalawang parang jar na may halaman sa loob. Kaya kung kailangan na alagaan kita. Kung kailangan ipaglalaban kita. Sa kabila ng, siguro itong person na to, hopeless na siya. Pero ikaw talaga ang hanap ng puso ko. Ikaw ang obsession ko. Kaya ang dami niya mga bulaklak dito, mga halaman dito. Actually, green at saka dito, no? Green. And then, eto rin, may flower tayo dito. And then, sa loob ng toolbox, meron ding flower. So, yan. Ipaglalaban ka niya. Ikaw ang hanap ng puso niya. Ikaw ang obsession nito. O yung iba sa inyo, yung ating pamilya, Sagittarius. Yung ating mga anak. Para sa ikabubuti ng ating pamilya, ng ating anak. Pero ang tanging hiling ko sa iyo, Sagittarius, unawain mo rin ang kalagayan ko. Baka yung iba sa inyo nag-cheat itong person mo, nilinlang ka, niloko ka, or naging materialism. Mas doon siya nakumaling. Or pwede rin vice versa, ikaw ang nakumaling. Pero ang tanging hangad ng person mo ay ipaglaban niya or ipaglaban niyo ang inyong samahan, yung inyong nararamdaman, yung kanyang nararamdaman. Kaya marami tayong tools dito, di ba? Ayan, toolbox. And then dito rin may mga, gears ang nakalagay dito. Meron siyang, ang tawag dito, yung, ewan ko anong tools yan. Aayusin niya yan para mag-work, para gumalaw. Sorry, Sagittarius, nag-ring kasi yung phone na putol. Okay, so Sagittarius, tapos na ang ating reading. So, yan ang mensahe sa'yo ng ating baraha. Yan ang mensahe ng iyong person. Kaya kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. Okay? Sagittarius, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.